Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Timog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagin, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan kinunsa sa Ginoo. Nang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Untold Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbatunay ng libro. Makita nimo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyu sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, ug kada family issue gisumpayan ug muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Ug ang sunod mga kaigsunan, aron do na mo'y compilation kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali akong gi-compile mga kaigsunan. Niya dinhi. Og ang katapusan nga gusto ni promote mao ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Midweek Prayer sa Tibok Kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry Cagayan de Oro City makigkaubang kaninyo ninipipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mao kini ang pagtagad sa inyong mga pangutana, mga pangunahuna, mga sugyot. Giyahan kita sa Ginoo nga kita mahatagan og kaalam alang sa paghisgot sa mga pangutana nining takna. Sa pagsugod, mag-ampo kita. Gamahanan nga Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat kay ikaw mahigugmaon, maluluyon ug mapinasayloon. Dawata kami nga imong mga anak nga mga pinasaylo. Ug salamat nga kami imong gihatagan sa kaluwasan pinaagi sa grasya ni Jesus. Panalangin mo ang tanong mga viewers ni ini nga tulumanon. Nga kini makatabang sa pagkinabuhi, giya sa mga problema sa among kinabuhi. Salamat sa balang Espiritu na imong gipadala kanamo karon kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Mga kaigsunan, sumpay kini sa atong naisgutan katong miagi kay dili nato ni gusto gyud ako nga i-detalye gyud nato kutob sa arang mahimo. Kay nabalaka ko, kay nguban, daghana, adunay pipila nga nangalimbungan. Mga kaila para bagyo na ako, mga suod. Tungod ni ini nga pagtulunan. So magpadayon kita ni ining ato karon sunod nga serye sa ato nga discussion tong miaging simana. Nature of God gihapon. Ang kinaya sa Dios, ang persona sa Diyos.
Dini kita ni hunong na ining akong pangutana. Who is who and which is which? Kinsa man yun ini ang insakto. Katong nagtuo nga usa ra gyud ka persona ang Dios, katong nagtuo nga duha ka persona ang Dios, o katong nagtuo nga tulo ka persona ang Dios. So unsa may insakto nato nga sukdanan kung kinsay na insakto, kinsay na sayo. Ha? Kaya ang atong problema dinhi, ang ginatawag nato transcendent God. Kanang lapaw sa ulo nato ang iyang misteryo na di nato matugkan. Okay? Kini mo atong ingnon nato nakahatag o discussion sa mga tao. Unsa ba yun? Trinity or Trinity? Karon may nagreklamo, Pastor, dili man na Trinity, Tunis, nahala Tunis. Tunis o oneness. Asa man yun niya ang sakto. Ano na yung mga reaction sa unang presentation ako? Munang akong hisgutan kini nga mga reaction. Number 1, kung tinuod nga dili masukod ug di nato masayran ang Dios, ngano nga inyong manggisukod pinagi sa inyong doktrina sa Trinity? Maayo pod nga pangutana. Oh. So kung oneness, di ninyo masukod. Kung tunis, di po nyo masukod. Apan ngano nga nagsagup mo sa Trinity, magkasukod ba po na mo? Motong nag-iungo ko, ngawa pa ko kahuman. Pahuman na sagid ko. Dahil adunay laing pangutana, Pastor. Maayo man imong presentation. Pero pagkutlo ragod sa sinulat ni Ellen White, aron mahusay na yun Igsong, wa paghihapon ko mahuman. Hulati lang. So karon mga kaigso na atong gisgutan sa Dios ang duha niya ka nature. Okay? Transcendent God o immanent God. Ang immanent nga yang nature kanang atong makita unsay gipadayag. Kanang transcendent kanang di nato masagop, di nato masayran. So karon natay dugang. Usa kini ka theological study. Nga dunay theologian, if I'm not mistaken, Martin Luther or Karl Barth, I'm not very sure. Ngayon gibahin ang nature sa Dios sa duha. Ang usa nga nature sa Dios iyang gitawag Dios Revelatus. Sa to pa ang pagka-Dios nga gipadayag, Revelatus. So kung mo gamit ko og illustration ingon ani, ang Dios Revelatus kanang sa ibabaw nga imong makita sa pumilo. Sa pumilo. Pagkatami sa Dios pumilo nga among gikaon gikan sa kinapawan, gihatag sa mga kaigsunan. Pumilo. Imong makita. Kanang panit imo nang makita. So, ang nature sa Dios adunay Dios Revelatus nga nagpadayag ug nagpaila. Okay? So mao ni nga ang Dios nagpadayag. Apan ayaw mo kalimot nga bisan nagpadayag ang Dios, nagpabilin gihapon siya nga dili matugkad, di nato masaran o di nato masabtan. Akong balikon. Bisan pa man ang Dios nagpadayag na, Dios Revelatus, in the person of Jesus Christ. Apan sa pagpadayag sa Dios, the Dios Revelatus, diha kang Ginoong Hesus, wala mawala ang pagka di nato masabtan, di nato matugkad, ug di nato mahakop ang kiniya sa Dios. Nagpabilin siya nga anon. Nagpabilin siya nga anuwabol, mga kaigsoon. Naay part nga dili nato masabtan. O ang ikaduha nga nature sa Dios, mao kini. Kining Dios Revelatus, nagpresentar kini sa first presentation ako nga immanent God. Immanent God. Unya, ang sunod ini nga nature gikan sa Dios Revelatus, ginganlan sa theologiano Dios absconditus. Sunana ang satunga na, ang kinahilagman na, ang unod na,
nga kung di nimo bukod, di nimo makitaan ang sulod. Apan ang Dios di nimo ma-slice. Kay bisan siya nagpadayag, ang iyang bahin sa pagka-unknowable o anon and incomprehensible nagpadayon. Busa, kining Dios absconditos, mo ng nature sa Dios nga unknowable, anon, and incomprehensible forever. Forever. Hangtod sa kanturan, di yun nato na siya madiskubrihan nga part nature sa Diyos. So mga kaigsunan, nagingon ang usa ka sinulat, I think it's Martin Luther na nagingon. Mao kini ang sa mga theologian nahimo kini nga noon kaayo nga sinultihan. Finitum non posset capere infinitum. Oh, I'm sorry. Siguro ako rin ang correction. Finitum non posset capere infinitum. I think ako na lang yun ang kanong kay. Finitum non posset capere infinitum. Hataga sa nato kanang kay murag. Finitum non posset capere infinitum. Okay. Ang Latin mga kaigsunan nga sinultian, nga nahimo kini nga usa ka famous kay nga sinultian nagingon, finitum non posset capere infinitum. Nga kung hubaron sa English nagingon, the finite, kita nga tao, finite. Limitado atong utok. The finite cannot fully understand the infinite. Ang infinite mo ka ng Diyos. Kita mo'y finite. Kita mo'y finitum. Ang Diyos mo'y infinitum. Kita mo'y finite, ang Diyos mo'y infinite. O nagingon mga kaigsunan, finitum non posset capere infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Mao na ang di nato matungkad. Nagpadayag na ang Diyos pinaagi kang Ginoong Diyos revelatus. Apan wala mawala ang iyang nature. Ang iyang nature nga di nato matugkad, di nato masabtan. Kaya nagingon ang usa ka theologian, if man can fully understand God, he ceases to be God. Ibutang niya sa inyong nauna. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kung ang tao makasabot na gyud sa kinatabukan unsa ang Dios, kinsa ang Dios, asa ang Dios, nag-unsa ang Dios, mga kaigsunan, muundang na siya sa pagka-Dios. Ganuman, classmate na ta. Mao na igsoon nga nagingon, finitum non posset capere infinitum. Di gyud ta makatugkad. Mao nga nagingon ang usa ka writer, famous writer sa Amerika, si John Milton. Ako ning basahon verbatim dahil atong hubaron. When we speak of knowing God, it must be understood with reference to man's limited powers of comprehension. Kung maghisgot ganit ta, nga kita nasayod sa Dios, kana nga sinultian ang natong sabton. Nga ngayang pagkasayod sa Dios, kutubra sa iyang limitado nga gahom sa iyang pagsabot. Padayon, God as He really is far beyond man's imagination. Ang Diyos sa iyang pagka-Diyos, sa iyang pagka-mao, sa tinunanay, dili masabtan sa una-una sa tao. Di niya mahulagway. Sunod, God has revealed only so much of Himself as our minds can conceive
and the weakness of our nature can bear. Ang Diyos, nagpadayag lamang sa iyang kaugalingon, kutob sa masabtan, sa hunahuna, ug masagop sa tao nga puno sa kaluyahon, nga diha niya masagop ang maong pagpasabot. So mga kaigsunan, pag-ingon sa tao, I know God. Wala na magpasabot nga he knows everything about God. I know God. Kana nga sinultian, ibase na to sa limitasyon sa tao nga siya nasayod sa Diyos, naibalo sa Diyos. O gunya, naging si John Milton, pagpadayag sa Diyos nga niya sa tao, ang iyang gipadayag nga iyang nature, kanang kutob ra gyud nga masabtan sa tao. Kutob ra gyud nga masagop siyang utok, nga diin puno sa kakulangon tungod sa iyang kaluyahon, sa iyang pagkatao. So karong mga kaigsunan, padayon kita. Ang Trinity or Tonity or Tonis and Oneness, kining tulo kapag tulunan, akong balikon, Trinity, Tonity, Tonis, and Oneness, kining tulo ka mga pagtulunan, nagsulay lang yun ni. Nga ilang sabton unsa ang Dios absconditus. Pulos kini nagsulay sa pagsabot. Kutob sa level sa tao nga makasabot. Walay makatugkad sa gilawmon sa maong Diyos nga gitawag Dios absconditus. Walay makatugkad. Doktrina sa Trinity, dili makatugkad sa Dios absconditus. Doktrina sa Tonity or Tonis, dili pud na makatugkad sa Dios absconditus. Oneness, dili gihapon makatugkad sa pagkalawom unsa ang Dios nga ginatawag nature of God na Dios absconditus. The unknowable and the unknown God, Dios absconditus. Na pastoron sa naman lalitaan nga pulos di man ta makatugkad. Naigsoon unsa man yun, lalisong yun nato na. Pangita o doktrina nga makatugkad sa Dios absconditus, mamalhin ta dito. Ha? Wala ako mag-ingon nga ang Trinity nakatugkad na. Wala. Di po ko moingon nga ang inyong Tonis nakatugkad na. Di ko moingon nga inyong Oneness nakatugkad na sa Dios absconditus. Because Dios absconditus is God who is unknowable, unknown, and incomprehensible. Walay makatugkad diini na mga doktrina. Mao nga ako na karong natubag katong ingon nga nanangutana. Kung di matugkad ang Dios, nganong natugkad man sa Trinity? Wala. Ang Trinity wa gyapon makatugkad. So tungod niini, tulog ka mga pangunahuna. Trinity, Tonis or Tonity, Oneness. Mone ang akong sumada. Pwede kita nga pulos kita correct. Apan pwede po nga kita pulos wrong. Sabta ko ninyo, na? Niining tulog kapag tulunan. Trinity, Tonity, Tonis, o Oneness. Pwede korektang tulo. Apan pwede po wrong kitang tulo. Kaya ang pagtuon nato mga kaigsunan. Baytoon sa nature sa Diyos. Mo kini pagtuon nga walay pagkahuman. Hangtod sa eternidad, di paghapon na nato matugkad. Okay. Karon inyo nang nakita. Padayon kita. Therefore, kung maghiskot kita Oneness, kanang usaray persona sa Diyos. Ngang anak mo ang aman, aman mo yung anak, ang espiritu mo ang aman, o ang espiritu mo yung anak, Oneness. Ako mag-ingong ka ninyo. Kanang inyong Oneness is only a theological guess. Theological guess. I repeat, mo ato na tag conclusion.
So kadang inyong oneness no saray personang Dios is only a theological guess. Tagna lang na sa theological aspect. Nga pastor, asa may di tagna paminaw. The tones or trinity is also another theological guess. Maura yapon. Mga pangagpas lang yapon. Pastor, kumusta ang Trinity? Okay, why pabor-pabor? Trinity is also a guess. But for me, it is the best guess. Sabta ko ninyo, ha? Oneness is a theological guess. Two-ness or Trinity is another theological guess. Trinity is also a guess. But for me, it is the best guess. Para sa ako, mo na pinakamayo nga pangagpas. Nga naman, para sa ako, pinakamayo nga pangagpas o pagtuon. Tungod kay si Ellen G. White, nagasuportar ni ini nga doktrina sa atong iglesia. Baon nga na iyo ko, the best guess. Ang akong posisyon ay nature of God niya ako sa Trinity. Tungod kaya ko nito kang Ellen G. White nga siya usa kapinasahi nga messenger sa Diyos. Pinarasig sa Balang Espiritu. Tungod kay sa iyong mga sinulat ato mang makita. Ang Trinity diha sa sinulat ni Ellen White. Mao ni mga kaigsunan nga nagingong ko Trinity is the best guess. Tungod kay si Ellen White makasuportar sa iyang mga sinulat. Igsoon tungod kay akong nakita nga nagkinanglag yun nga atong idetalye. Tugote ko sa ikatulong nga presentation. Wa pa kumaman ha? Abi na kumahuman ako. Pero sa pag-review na ako akong nakita, kinahanglan yun na ilaing topic nga akong i-present. Presentar na ako ang topiko may tungod sa Trinity sa atong iglesia nga gisagop. Unsa ang kasaysayan ni ini ug unsa ang sinulat ni Ellen G. White. Nasayod ako nga gubang kaninyo labi na sa tones ug Trinity. Inyong gipang sulti sa mga katawhan, mga kaigsunan. Nga ang original nga doctrine sa Seventh Adventist Church mao ang tones. Og ang original nga sinulat ni Ellen White matud pa ninyo tones gihapon Trinity. Duha ka persona. Ako nang hisgutan. Muna nga kinahanglan aduna kay third presentation. Kay didto kita magtanaw sa historical background. Giyon sa pag-evolve ang Trinity sa atong iglesia. Og ni anang ikatulo na ko nga presentation, ato nang hisgutan ang sinulat ni Ellen G. White. Tungod ni ini mga kaigsunan, nga aduna kayo'y naglakaw, unya nagdala sa doktrina nga tones or Trinity. Nga ilag yun, gi-allege, nga si Ellen G. White, ang iyang doktrina, two persons na yun, ang Diyos. O gilang gi-allege, nga ang atong kadagkuan sa simbahan sa General Conference, ilang giusab ang atong doktrina. Mo hinungdan nga aduna ko'y part 3 nga atong pag-iskutan. O nakanindot yun kay na may nagpadala na ako og mission sa inyong pastor. Magsigir ba yun sila panghagad og debate? Kanang publiko kuno yun. Mas mayo kuno. Kay maura. Gipanganlan na itong atong mga theologian, si Juan, ayaw maura nga, maura nga presentation. Si Juan, ayaw maura. Nag-uul ko, ana ba nga, sa ato pa, sila rin yun ay correct yun. Mura mag yung kadawaton hinuntaan ng hagit nga mag-public debate. Mura ko kadawaton po. Ha? Ako maghangyo lang ko ninyo mga kaigsunan. Kung naamoy nakaplagan nga doktrina o sa inyong doktrina, ayaw yun mo pagsalig sa inyong namuhan. Nahunaon na inyo nga bisag bukid inyo ng buakon tungkol sa inyong doktrina. Mo nga ako mga kaigsunan, unta, part 2 ragyod ko kutob,
Tuguti lang ko nga mo ato kog part 3 at ang ilang part 3. Kaya dito na ta sa historical background sa Trinity nga doctrine sa Adventist Church o sa writings ni Ellen G. White. Nga matod pa nila, ang original nga writings ni Ellen White, wala maghiskot niya na. Niya ng Trinity. Ha? Gihilabtan ko no sa ato mga kadagkuan, mga kaigsoon. Mao na ang ilang aligasyon. Ako nang tubagon sa sunod.